Hello everyone, how are you? How's everybody? Hope everything is doing well. Anyway, today is December 7, Thursday, 4 p.m. Napaka-cloudy ngayon. So sad outside and cold. Gloomy siya ngayon eh. Kaya, nakaka-affect talaga ng mood ng mga tao pag ganito. But ang daming birds na, siguro nagba-migrate na sila somewhere sa mga maiinit na lugar. Anyway, kung di pa kayo nag-subscribe, please do it. Like and sharing na rin, and hit the notification bell para updated kayo dito sa video ko. At sana po kahit papano nakakalibang ako sa inyo, o hindi naman very depressing yung kwento ko, although syempre depressing nga, pero ano naman, variety naman, hindi naman talaga is full of sad, diba? Mga kwento na kahit papano hopefully nakakabigay ako ng kaunting tulong sa iba na nagbubuhay pa ng normal. Hindi katulad namin na ina-advise, yung experience ko lang, trying to share my experience para kahit papano alam nyo kung ano yung how you deal with the kids, how you sa mga anxiety and kung ano-ano pa. Anyway, sana mapagtiyagaan nyo itong aking video. Okay? Anyway, last yung video ko is all about, how you break the anxiety. Kasi kung minsan kasi, ang anxiety kasi depends how you, yung willingness mo to help yourself para hindi ka, ma-anxiety. Kasi, actually, it's very normal sa amin talaga yung ganitong feeling, at kahit naman sino, diba, merong talagang anxiety. Lahat ng tao meron, hanggat buhay ka is merong anxiety. Kaya lang kung minsan pag na-trauma tayo, nag-build up na talaga yung trauma sa brain natin. Kaya nagkakaroon na tayo ng parang PTSD. Pero anyway, I'm not a professional, I'm just telling you what I'm experiencing. Kasi anyway, marami din naman na share sa akin ng anak ko during her time na sinishare niya yung mga experience niya being a therapist. But syempre, hindi siya nagme-mention ng anything kung sino yung mga tao na yan, na kasi hindi naman pwede, kasi that's a HIPAA. So anyway, natatandaan ko noon, kasi we were talking about my during my story na we grow up like sa talagang mahirap kami, talagang na-experience namin ang buhay na hindi masarap. But anyway, kaya nga ang anak ko is nakakatuwa kasi sabi niya sa akin, minsan binigyan niya nga ako ng advice about bakit ako ganito, bakit ako warrior, bakit ako laging inuunahan ko ba yung prepare ako parate sa future. Kasi nga sabi niya sa akin, ang explanation ng anak ko sa akin is kasi daw my age is like over 50 na ako. So sabi niya sa akin, the reason I'm worried because I'm so scared to mess up at this time, kasi parang wala na akong time to keep up. Let's say ma-mess up ako, like for example yung mga bankruptcy, o malubog ka sa mga utang, tapos marami ka pang wala kang natabi, o yung magkaroon ka ng emergency. So sabi niya sa akin, naintindihan niya raw yun. Kaya ako ganun, kasi I've been through a lot. Naggaling ako sa hirap. So, I'm so scared na maghirap ako uli.
na like before. Kaya sabi niya sa akin, Ma'am, I understand kung bakit ka lahat sa iyo is very binibigyan mo lahat ng value, at saka yung yung wise ako pagdating sa expenses, you know, because I have to, kasi ang dami kong dapat i-squeeze sa lahat ng sa mga bagay-bagay, like, you know, ang mortgage lang dito talagang mahirap. But anyway, we survive na, Ma'am. We have wala naman kaming irereklamo sa buhay namin na, you know, kasi satisfied naman kami sa buhay namin. It just happened lang talaga na this thing happened to my daughter, kaya hindi yun madali para sa amin na, you know, mabuhay at this time. Talagang it's very tough. Anyway, today is like I'm busy ako until weekend. I have to work until weekend. Usually I don't work weekend, but since this thing happened to my nanay, I have to keep up with my clients and my of course for the bills. Kaya namove lahat ng mga clients ko. So ang December is my busy time, so I end up working on weekend dahil kulang na yung oras ko before the Christmas is, you know, coming. Kaya it's okay kasi ang January is not my busy time, so I can take a rest. So for now talagang busy ako, but look at me, I'm still squeezing my, you know, my video. Kahit na busy ako, I was able to do my laundry kasi matatambakan ako ng mga labahan. And like I said, actually dapat magluluto pa ako ngayon, but the thing is my husband called me and he said we're going out with my sister-in-law. We're going to the, you know, Thai restaurant, so I don't need to, you know, cook. So I have one more client, but it's okay. I was able to finish by the time na makauwi na yung husband ko, so we can go for dinner na. Anyway, yesterday I have a client na, you know, may kasama siyang isang mother. Actually, I don't know if I met her before, but anyway, she just lost her son. I think 40 days pa lang nung anak niya mawala. I think he's in the 40s. Lalaki yung nawala sa kanya, nagkasakit at saka very mabilis yung pagkawala nung ano niya, nung kanyang anak. So like me, hindi rin daw niya naabutan na buhay pa yung anak niya, kaya it's very hard for her. Actually, I saw her when I was like in her time na I don't wanna be around with anybody else. That's why quiet lang ako. I didn't say anything because I know it's really hard for her to talk about, you know, about what happened, about, you know, but at least siya, alam niya nagkasakit ang anak niya, ganun, and then kaya lang masyadong mabilis, at saka I think she's on vacation at that time, so pagbalik niya parang, I don't know kung naabutan niya naman, but the thing is not responding anymore. So mahirap talaga kasi pag mga wala kang closure, hindi ka nagpaalam, hindi ka ano, parang napakabigat talaga yun. Anyway, nakita ko yung itsura niya na talagang ayaw niyang mapag-usapan, ayaw niyang ano, pero buti na lang lumalabas siya with the friends. It's not like me before na ayoko talaga, I wanna isolate myself. Ganon din siguro siya, but the thing is pinipilit nila siya na kahit na kumain lang, ganon. So okay naman, kaya lang talagang very fragile pa siya, kaya hindi pa siya pwedeng kausapin. Kala siguro ng mga kaibigan niya we can relate since pareho kaming nawalan ng anak, pero it's not that easy, you know, kahit alam mong ganun, yung lalo na pag yung bagong-bago lang, you cannot, you don't wanna talk, you don't wanna, you know, have a conversation about that. So I totally understand. Today naman, my client who just left,
nakakatuwa sila kasi hindi nila, alam na nila na something happened to my daughter, but I've been doing her for like since that thing happened to my daughter. She's been coming back to me like a couple of times, but she didn't mention anything about my daughter. But actually I ako din kasi pag may mga client ako na I don't care kung alam niya o hindi, pag hindi nila na-mention yung anak ko, I rather not to say anything. But she's very helpful. She's very gentle na she talked to me in maganda yung approach niya sa akin. So hindi ako like na anxiety for what happened. But I know I mentioned about my mom that she passed 3 weeks ago, and yun ang umpisa kaya nagkaroon kami ng conversation about my daughter. And actually I'm not saying anything, but since we were like nagko-comfort siya sa akin about my mom, and then napunta na sa anak ko, at least maganda yung ano niya sa akin, approach niya. So I'm so glad that she respect my privacy from what happened to my daughter, na how many times na pala siyang bumabalik sa akin, but she didn't mention anything na alam niya nila what happened to her. Of course, lahat malalaman kasi a lot of people around here, especially in Filipino community, is marami akong kilalang Filipino community dito because dahil nga sa job ko. So mostly ang client ko is a Filipino, since working from home. Kaya talagang marami akong kilala dito, kaya maraming nakakakilala sa anak ko. Kaya I was so happy that they are very kind, very supportive sila, and at saka talagang kahit paano naiintindihan nila yung situation ko. So it's very helpful yun sa akin na may mga taong around me na they are very nice to me. Anyway, today is like so far so good. We're doing well, me and my husband. Although yung sleeping pattern namin is really hard to deal with, but at least we were able to calm, kahit papano, kasi we usually talking, na kailangang maging productive na rin kami, kasi hindi naman pwedeng ganito na lang kami like forever. So I told him na talagang I'm just waiting for my camera to na ma-deliver, kasi if we are outside, ang hirap din kasi pag ito lang phone ko, yung mga sound is very maingay sa labas. So at least kung meron kaming gadget na pwede namin magamit, na pwede ka lumayo sa camera, so you can do something like activities na at the same time ma-video namin, para hindi lang naman puro ganito ang kwento ko. So I want you to join with us kung paano yung next journey namin, how we survive sa ini-experience namin since we lost our child, Kaya gusto ko lang malibang na mapuwersa kami to go out, to do some activities, kasi hindi talaga pwedeng andito na lang ako sa bahay like me, all week staying home. Hindi ako lumalabas lang ako if I go to the grocery or get my product, or kakain lang kami pag di ako nakaluto. So yun lang ba lagi ang routine ko every day, like after working, so I know it's not good for my health, but I am trying to be calm and reasonable. Anyway, still the morning is really hard for me. Talagang hirap na hirap ako bumangon ng early morning kahit gising ako, kasi yun talaga yung pinakamabigat na time sa mga katulad namin, na parang gusto mong wag ka nang gumalaw, wag ka nang kahit gusto mong gawin. Sometimes nga pag nakikita ko yung schedule ko is like open, I have a lot of chance to do something dito sa bahay, but I end up like doing anything because yun nga, parang hindi ka ba wala kang energy to do it, but
pinipilit yung sarili kasi wala tayong magagawa but to keep going. Kaya kahit pa paano naman, I'm still doing my routine kahit na, you know, tinitingnan mo pa yung mood mo, kung paano mo gagawin. Kaya lang ako kasi, I'm trying to listen or watch the, you know, YouTube na how you deal with your yung mga inexperience namin right now, kasi ayoko kasi ma-build up yan sa brain namin na mapunta kami like sa depression, na although meron na kaming depression but at least ayaw naman namin, ayaw kong palalain ba, kaya I'm trying to do everything na matulungan namin yung sarili namin. So I watch yung mga how you deal with the anxiety, yung mga psychologists and psychiatrists, para lang matulungan namin. Kasi kung pababayaan namin ito, alam namin na saan kami, kung ano yung kahihinatnan namin, talagang maruruwan ng brain namin. Kaya sabi ko sa sarili ko, we have to help each other, we have to help ourselves to make it better, kasi talagang ang problema namin is gonna be forever. Wala nang parang walang solution, kasi wala nang babalik, you know. Yun ang pinakamasakit sa buhay namin, yung wala nang babalik. Kasi syempre ang anak namin minahal namin ng sobra-sobra, tapos bigla kang mawawalan. So it's not easy talaga. Lalo na ngayon, magpapasko, alam nyo, ang mga okasyon ay talagang napakahirap sa amin ito. Actually, we didn't put the Christmas tree. Usually, after the Thanksgiving, nag-put up na kami ng Christmas tree. Tapos, yung asawa ko parang hindi niya na-feel na gawin yan. Hindi rin kami nag-put up ng Christmas tree last year kasi usually my daughter, kahit na nasa college yan, uuwi yan kasi siya yung Santa helper ng anak ko. Silang dalawa lagi ang nagpuput up ng Christmas tree after the Thanksgiving. At saka ang request niya lately is puros mga live tree kami. Kaya talagang amoy na amoy mo yung feel, yung simoy, yung amoy ng Christmas, because yung yung pine tree, yung evergreen na itatayo mo dito sa loob ng bahay, talagang feel na feel mo talaga ang Christmas. But now it's different. We don't even have lights outside. Usually ang daming energy ng asawa ko to put up everything. May iba-iba kaming different color ng Christmas light, you know. We always decorate our house, especially outside. Lalo na yung mga dating dito pa sila nagki-Christmas, the whole family. Talagang napakasaya ang feeling. But this time wala kaming nararamdaman. Parang feeling namin is not, it's like a normal day lang. Hindi kami excited. But you know, ang hirap talaga kasi pinalaki namin yung anak namin na talagang gusto naming ma-excite siya sa Pasko. Talagang naka-ready kami kung you know, she's very excited dahil alam nyo naman dito puro mga regalo lang naman ang kasayahan ng mga bata dito. Kaya kami, ang regalo namin sa anak namin started, you know, from the 16th of December until Christmas Day. Talagang everyday meron siyang something from Santa. Tapos talagang sumusulat siya kay Santa what you want, you know. Kaya lahat talaga yun na experience ng anak ko. Napakasaya, napakahirap talagang ma-get over yung mga bagay na ganon. Hanggang New Year yan. Usually ang New Year na actually ang Christmas namin is always like weeks. We celebrate Christmas Eve, parang diyan sa atin. Tapos, ang anak ko is very, very organized siya, you know. Kahit wala siyang oras, tinuruan niya kaming mag-gather talaga na uuwian talaga na whatever happened, talaga magse-celebrate siya ng holiday sa amin. And she was able to train Noah's family too, na
from Thanksgiving, any occasion, umuwi sila, even the birthdays ng mga parents. So talagang natutuwa naman ako kasi ang parent ni Noah are very thankful dahil malaki nga daw ang naibigay ng anak kong magandang bagay sa pamilya nila. Kasi ang anak ko very siya, napaka-fair niyang tao. Talagang gusto niya is lahat kami pantay-pantay, bigyan niya ng lahat ng attention, ng time, each family. Hindi porke yung meron na siyang kasama na partner niya, ibig sabihin nakakalimutan niya na kami. Hindi siya ganun. Siya always there, firm talaga siya. Actually, pagka Thanksgiving, ang lunch is sa family ni Noah, and then sa dinner, she stay with us sa amin. So, talaga siya, very, siya talaga na bibigyan niya lahat, both side ng time. Tapos, ang Christmas naman, the Christmas, we always celebrate Christmas Eve nga, like in Philippines, we stay until midnight. And then midnight, we open the present until morning, like 4 o'clock in the morning, bago kami maghiwa-hiwalay lahat. Kasi we open the gifts from pinakabata hanggang sa pinakamatanda. Kaya talagang very exciting ang mga namin, holidays namin, na napakahirap talagang iisipin na mai-stop ng just like that. Although meron pa rin, kaya lang sa aming mag-asawa is very hard talaga yon. Kasi we still doing it doon sa may ate niya, sa pinsan niya diyan sa diyan na namin ginawa, kasi siya yung meron namang anak na maliit din. Anyway, yung Christmas Day is Noah's family. Doon nagpupunta yung anak ko, all day din siya doon. Kaya fair talaga. And then New Year, we always celebrate New Year's Eve, just like us, sa Philippines. And then New Year's Day, dun siya pupunta sa parent niya. Pero lately, for a couple of years, we decided to go somewhere. Kasi dito, ang New Year dito, they celebrate outside. They don't stay inside the house. But since tayong mga Pilipino, we always doing the same, yung culture natin na we stay home, ayaw mo iwanan ng bahay mo. Pero lately, at least, pina-experience sa amin ng anak ko, first, I invited my daughter and Noah with my friends, nagpunta kami sa hotel, and then wait for the countdown, and then magto-toast kami, and then magda-dance, she's the only kid doon na, nagjo-join sa mga friend ko, kasi kami is like, mga couple kami na mga parent, but yung anak ko lang ang bata doon, but, she's very flexible, kaya na-train ko ng husto ang anak ko na maging flexible siya sa mga friends namin. And then one time we go to her place, somewhere in Richmond. Doon naman kami nag New Year's Eve with the family family ni Noah. So ganun din, kasi lagang binibigyan niya ng, lagi siyang gusto niya fair lagi. So Noah spend the New Year's with us, yung first na nagpunta kami sa hotel, and then the next year si Noah naman, doon naman kami nag-join sa family ni Noah with them. Kaya nakakatuwa ang anak ko, talagang very siya, concerned siya, family oriented talaga ang anak ko. Tapos kahit yung mga birthdays nila, talagang she gave time. At saka tulad ng ginagawa niya sa amin pag may birthday ako, birthday ng husband ko, talagang magme-make time yun, unless na talagang meron siyang exam, hindi niya magawa, but some other time gagawin niya. But she always make time. And same thing with Noah's family, that they don't usually do it since mga adults sila, but she's able to gather them every occasion. Kaya nagtutuwa ang mga family niya na she will able to do that. Kaya nakakatuwa dahil one time lagi mahilig siya
mag-organize ng mga ganong bagay, and we have to keep up syempre para mapagbigyan din namin siya sa, you know, sa gusto niya, which is much maganda talaga kasi ano, we had chance to hang out and gather with the family. At yung pinakamagandang ginagawa niya for Christmas is kahit wala siyang, wala pa siyang income to give everyone a present, pero wala siyang namimiss. Everybody has a present, kahit simple lang, simple. At saka ang anak ko, pag nagregalo yun, it's not all about the yung mahal na stock, mahal na present, kasi lagi niya akong tinuturuan, kasi we are Filipino, usually yung mga nahihiya tayong magbigay ng very simple na present, but sa mga katulad nila, mga Amerikano, dito sila, it doesn't matter, hindi sila yung nahihiya na magbigay ng something kahit na galing lang yan sa thrift store. Yung thrift store kasi dito yung parang ukay-ukay dyan. It doesn't matter sa kanya yun, basta makapagbigay siya ng something. And she is always doing something special, like, you know, everything. Alam niya yung personality bawat tao sa amin, kung ano yung iririgalo niya sa'yo. Related yun sa personality mo, you know. Kaya nakakatuwa kasi may meaning yung lahat ng ibinibigay niya sa amin, pero very simple lang. It's not that valuable, hindi yung mga mahal-mahal na bagay na, you know. Kaya nga lagi niya akong sinasabihan, "Mom, why you worried about your present?" Sabi niya gano'n. Hindi mo naman kailangang i-please lahat ng tao na bigyan sila lahat ng mga signature na gamit. Ang importante is naalala mo sila, you gave something. So, totoo naman yun. Kaya lang tayo kasing mga Pilipino, sometimes nahiya tayo kasi ang mga kapwa Pilipino natin, nagbibigay sila talagang minsan nahiya ako, ang mahal ng mga binibigay nila sa akin. Pero like I said, sabi ng anak ko, yun, Mama, don't think about that. Hayaan mo sila, kung feel nila bigyan ka ng ganyan, kung ano yung feeling mo, yun din ang ibigay mo, sabi niya. At saka it doesn't matter, basta maalala mo sila. Kaya nga minsan sabi ko, anak, I don't know kung anong ibibigay ko sa parent ni Noah. Sabi niya, Mom, they're not expecting anything, but just, you know, it's better to give them something. You don't need to worry about kung anong ibibigay. Something that, you know, yung comfortable sa'yo, at basta bigyan mo sila, kasi Christmas is giving. Kahit kami ng husband ko, pag hindi kami nagregalo sa isa't isa, magagalit yun. Minsan nga last minute, tatanungin niya yung tatay niya, Dad, ano yung present mo kay Mama? Sabihin niya sa tatay niya, and then sasabihin naman ng tatay niya, wala, kasi hindi ko alam kung ano yung gusto niya. Ay naku, hindi yung papayag. Last minute pupunta sila sa mall, aayain niya yun. So, dadalhin niya yun sa mga, actually, pag si tatay niya ang tatawagin niya, dadalhin niya yun sa mga mahal na regalo, you know. Kahit walang magawa yung tatay niya kundi ibilihin yun. Ako din tatanungin niya, Mom, what's your present to Daddy? Pag sinabi kong wala, naku, magagalit yun. Sabi niya, Mom, you have to give something. Sabi niya, something that, you know, it doesn't matter, basta you have to give something. Yun ang spirit talaga na kinalakihan niya, kasi we always doing that to her. So, ayaw niyang sa kanya lang, kailangan kami din. You know, siguro talagang yun yung na-adapt niya sa na-train namin sa kanya. Tapos pag hindi mo ginawa in-apply sa sarili mo, ayaw niya yun. Kaya medyo ano kami doon, we have to be careful. Tapos every Christmas, tatanungin niya, Mom, what are you gonna wear? Ganon yun eh. Tatanungin niya talaga kung gusto niya, laging exciting yung mga occasion. Kaya kahit sa bahay lang kami, naka-dress up kami, kasi pag hindi ka nag-dress up sa kanya is not like, you know, Mom, it's a Christmas, dapat naka-dress up, ganito. Kaya okay naman, kasi ang sarap-sarap mag-picture. Tuloy ngayon, pag hindi na, parang kinatamarang ko na mag-prepare, kasi nalulungkot lang ako. Para bang yung
picture namin ngayon na wala, pero I think it's good na ipagpatuloy namin yung attitude na ganun, kaya all trying our best na we do it like, you know, yung mga naumpisahan niya, kasi nakakatuwa siya, kasi alam nyo, uuwi yan, ang dami niyang dala. At saka ano, kakaiba yung pang mga rapper niya. Sometimes nga nung nag-aaral pa siya, syempre wala siyang pera. Hindi yan mag-aasa sa akin na ma, can I have some money to buy some present for my cousins. Kasi lahat yan bibigyan niya, pati aunties. Wala siyang lalampasan. It doesn't matter, maghahanap yan ng mga, mag-order yan ng mga mura lang, maliliit lang na bagay na hindi siya gumagastos, but she always have something. Tsaka ang gagawin niya very simple. Actually, like I said, nung wala pa siyang trabaho, college pa lang siya, ang pangbabalot niyan, alam niyo kung ano, yung mga newspaper, pero aayusin niya, lalagyan niya ng meaning yung present niya, kahit na kaya brown paper lang, yung hindi talaga mga wrapper talaga, na kami, bibili pa kami wrapper, bibili pa kami ng mga gift na bag, you know. Sa kanya hindi, hindi siya nag-i-spend ng pera ng ganun. Kahit nga yung mga flyers lang na mga like I said, mga newspaper, yun ang gagamitin niya as long as meron siyang regalo. And then magpipick siya ng mga leaves outside, like yung mga pine trees, ilalagyan niya yun, tapos ibabalot niya itatali niya yon with yung mga lubid lang na maliliit, yung maninipis, para spirit of Christmas lang. So ganun lang siya, very simple lang, pero ang ganda-ganda ng itsura, talagang aayusin niya yon just to make sure na maganda yung regalo niya. Kaya excited naman kami dahil ang ganda ng mga balot niya, although pag binuksan mo yon, like for example, kung ano ka, yun yung mga interest mo, yun yung mga ibibigay niya sa'yo. Pero hindi siya talaga mga like mahal, hindi siya bumibili ng ganun, unless yung mga special na, you know, sa awa naman ng Diyos, kuting bibigyan niya ako, I can see that, you know, it's like very special naman kahit papaano. Tapos ako, i-check niya ako kung tapos na akong mag-wrap ng mga regalo, kasi hindi ko nagagawa yun eh. Yung anak ko talaga nagra-wrap ng anything, basta lalagyan ko na lang kung kaninong pangalan yun, tapos siya na yung magra-wrap ng mga present namin, you know. Kaya kasi wala na akong time magawa ng mga bagay na yun eh, kaya siya yung gumagawa. Pero nung nag-college siya, actually last minute nagbabalot yun ng pangregalo ko, kasi pag hindi magagalit yun eh. Ayaw niya ng walang regalo. Like I said, ayaw niya nung lahat pati reregaluhan niya. Tatanungin niya talaga kung sino yung pupunta during that time, at talagang lahat yun may marireceive sa kanya na something. So gusto niya ganun din kaming mga magulang niya, kasi itong mga family naman ng asawa ko, nakakatuwa kasi hindi sila na pumapalya. They always have something for us, you know. Kaya lang minsan nahihiya nga kami, kasi ang mga regalo nila is talagang, you know, magagandang klase. And then sabi naman ng anak ko, Mom, it's okay, because, you know, iba naman yung buhay nila sa'yo, iba yung buhay nila, kaya let them, kung saan sila comfortable. So you know, okay naman. Laging ganun yun. Lagi niya, kasi alam niya ako, warrior ako lagi. Tapos, alam niyo naman, pag Christmas, ay squeeze ko na naman yung sa amin. Kailangan, mas mabigyan ko yung mga tao, mga pamilya ko sa Philippines, mga kapatid ko. Kasi, at least dito sila, iniisip ko, meron naman sila yung mga sa Pilipinas, hindi naman katulad ng dito, kaya i-squeeze ko na naman yun sa expenses ko. Kaya pero very naman ang anak ko, naintindihan niya naman yung mga bagay na yan. So anyway, yan lang yung mga memories namin sa anak ko na napakahirap kalimutan, napakahirap, you know.
pag dumadating talaga, it's really hard. Kaya kami keep going na lang kahit na hindi madali. Iniisip na lang namin yung mga magaganda niyang memories na pinagpapatuloy namin. Kaya para lang magkaroon kami ng drive sa buhay. Dahil kung malulungkot lang, alam ko nakakalungkot talaga lahat ng mga bagay na yan. We didn't even listening any Christmas song kasi ang lungkot-lungkot talaga. Pero what can we do, diba? Kailangan din nating wala kaming choice but to keep going kahit na napakasakit sa puso na darating na naman ang Pasko, na wala na naman, kulang na naman. Ang hirap kasi yung anak ko hindi talaga siya pumalya to any occasion. Ang hindi lang talaga nagawa ng tama is nung COVID time kasi nga maraming restriction, but everything is like talagang she managed to to be with us. Kaya talagang napaka memorable talaga lahat ng ginawa ng anak ko dito sa mundo na hindi ko talaga kayang makalimutan just like that. Kaya ito ang ginagawa ko para ma-divert ko lahat ng pain ko at saka para ma-release ko lahat ng nararamdaman ko. Pero huwag kayong mag-alala kasi ganito talaga ang magiging buhay namin. Ito talaga ang magiging reaction namin every holidays, every occasion. Kaya alam ko na yan, alam na namin yan. Kaya ito, malaking bagay ito na i-share ko to everyone kung ano yung nararamdaman ko. But kaya sana lang kayong mga taong kompleto pa kayo, enjoy while you can, kasi pag nabawasan na, may kulang na, talagang napakahirap bumalik sa normal, at saka yung energy is not like the same. Kaya sa mga, especially sa mga anak, kasi naranasan ko lahat nawalan akong tatay, nawalan na ako ng nanay. Iba talaga ang anak, kaya mahalin natin ang mga anak natin kahit na sometimes masakit sila sa ulo, but it's okay. Kaya nga lagi kong noon pag sumasakit ulo ko sa anak ko, sabi ko ang hirap palang maging nanay. Sabi ko ito pala yung lagi ko sinasabi ko yun sa anak ko na be patient to mama. Sabi ko kasi being a mom is the hardest job, sabi ko, sa lahat ng trabaho, sabi ko. Pero hindi pala, ang hardest is yung mawalan ka ng anak. Kaya para sa mga taong nag-i-experience na sometimes you giving up na, nakukonsumi kayo sa mga anak nyo, but don't give up, kasi ang mga anak natin, pag minsan nagagalit ka, kasi nakikita mo pa sila, pero pag wala na, pag nawalan kayo, talagang napakasakit. Hindi talaga kahit anong gawin mong paraan na paglibang sa sarili mo, napakahirap. Ako, nagiging strong lang ako because of her. Yung mga memories niya na iniwan sa akin, yun na lang ang ginagawa kong batayan para mabuhay kami ng normal. Mabuhay kami, pagpatuloy namin ng buhay kahit na masakit. Kasi yung iniwan niyang alaala sa amin is like napakalaking way na ipagpatuloy namin yung buhay namin, kasi yun ang masayahin talaga. Yung anak ko is just happy na talagang napakaigsi na talaga ng buhay ng anak ko. But anyway, magkikip going kami whatever happen. We're not giving up, we're waiting until it's time. Kaya although napakahirap, ganun talaga, kaya maghahanap kami ng way na malampasan namin lahat
na-experience namin right now. So, like I said, love your children, mahalin nyo sila, kahit na sometimes masakit sa ulo, okay lang yan. Yung magagawa nyo ngayon, gawin nyo na. Don't wait until tomorrow kasi every day is a different day. Look at us. Ako, nag-set ako na akala ko set na everything, you know, we're not worried about her. Yung pala, hindi naman yun. Kaya, mahirap magtiwala. But anyway, huwag kayong mabuhay sa takot. Ang importante, gawin nyo yung magagawa nyo right now. Don't wait na too late na. Kasi pag wala na ang tao, wala na. Hindi mo na yan, kahit na ano pang gawin mo, wala na. Wala na kayong babalikan. Wala na kayong pwedeng gawing solusyon. Kaya habang andyan sila, love them, you know, kung hindi, alam ko lahat tayong mga magulang, gusto natin, alam natin kung ano yung better sa anak natin, but sometimes we have to consider din na may decision na rin sila sa buhay, especially yung mga adult na, we're just here as, you know, a parent na we're willing to help them, we're willing to, you know, support them, pero syempre, kung ano man yung mga decision nila sa buhay, then what can we do, right? But, you know, just keep going and love them, you know. So, for now, ito muna ang kukwento ko sa inyo kasi I still need to go back to work, okay? So, magbi-video ako as much as I can para you know, kwentuhan kayo ng buhay ko na hopefully hindi naman kayo ma-depress. Don't worry, hindi naman kami yung taong kahit hopeless kami, we still fighting, okay? So thank you so much everyone. Hope to, you know, hope na pagtyagaan nyo tong mga video ko. Thank you and ingat kayong lahat. Take care of yourself. Enjoy your life while you can and God bless us all. Thank you. Bye. I still have the letter.